Si Yahweh ay naghahari, mga tao ay nanginginig, sa trono niya ay nakaupo na kerubin ang kalapit. Samantalang nasa trono, nanginginig ang daigdig. Dakila ang Panginoon, sa Sion siya ay dakila. Si Yahweh ay naghahari sa lahat ng mga bansa. Bawat isa ay magpupuri sa dakila niyang ngalan, banal siya at pupurihin ang pangalan niyang banal. Ayan, hallelujah! Ayan po. Ngayon po is the most beautiful day in the universe. Bakit ko po nasabi? Kasi po yung araw ng coronation ng Miss Universe. Pero ngayong oras na to, hindi tayo mag-ano sa mga beauty queen. Magpupuri tayo sa ating hari, sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Amen po ba? Handa na po ba tayo magpuri? Amen. Hallelujah. Sabi po sa awit, si Jesus, bugtong na anak ng Diyos. Yan. Tunay nga ng Panginoon kapiling natin at siya yung tumupos sa atin. Kaya marapat lang na yung pataas na papuri ay ibalik natin sa Kanya. Hallelujah. Isa muna po malakas na palakpak. Yes, God. Sige po, tayo po malakpak. Magpuri. Sumayaw. Umindak sa Panginoon. Hallelujah. Yes. Yes, oh God. Si Jesus, bugtong na
nagligtas at sa atin ay tumubo. Umago sa ating mga buhay. Umago sa takbo ng ating buhay. Nagbigay sa atin ang bagong pag-asa. Kaya halina sama-sama magpuri. Kaya halina sama-sama magpuri sa ating Diyos na dakilang hari. Halina sama-sama mawitan siya. Itaas ang kamay at ikawan. Purihin natin ang ating hari. Inisamba si Jesus. Si Jesus, Hallelujah. bugtong na anak ng Diyos. Thank you, God, sa pagligtas sa amin. Nagligtas at sa atin ay tumubo. Umago sa takbo ng ating buhay. Nagbigay sa atin ang bagong pag-asa. Halina sama-sama. Kaya't halina sama-sama magpuri sa ating Diyos dakilang hari. Halina sama-sama mawitan siya. Taas ang kamay at ikaw ay purihin natin ang ating Tayo ngayon po kayo na magbatian, magkamayan. Ulitin po natin si Jesus. Sige po, magbatian po tayo. Magkamayan. Diyos. Nagligtas. Nagligtas Hallelujah. at sa atin ay Yes, good to tumubo. see you. Bumago sa takbo ng ating buhay. Nagbigay sa atin. Nagbigay Yes, Lord. sa atin ang bagong pag-asa. Kaya pagtingin natin ang Diyos sa buhay. Kaya halina sama-sama magpuri sa ating Diyos dakilang hari. Halina sama-sama mawitan siya. Itaas ang kamay at ikaw ay purihin natin ang
pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ko pababayaan. Di ko mayang isipin, hindi ko mayang sumatin ang pag-ibig ko, Panginoon. Tunay na ibinigay mo sa bawat isa. Kaya kami patuloy na magpapasalamat sa iyo, Lord. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, Panginoon. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang ibigin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamat. For the last time, buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa. Hallelujah! Sige, pa natin salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Aming magsasaya sa For the last time, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Hallelujah, God. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Sige po, palakpak natin mga kamay natin. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon. Napakasarap magpasalamat. Puri sa iyong pangalan. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Yung sunod kong awit ay, ito na po yung maging awit ng ating pagpupuri at naway. Muli. Gawin natin isang awit, panalangin, harana sa Panginoon. Sabi po ng awit, kalakip ng awitin na kahit na nahihirapan na kumanta, hindi sa ating pamilyar yung kanta, nawa magmula sa puso natin yung awit na to. Konting kwento lang po, no, yung kanta na to. Ginagawa ko itong pangheli sa mga bata bago matulog. Kasi, matagal na rin itong kanta na to eh. So kahit, yung mga kantang ganito, tunay na timeless siya. Kasi patuloy siyang nangungusap sa atin. Nawa yung ngayong oras na to, ngayong umaga na to, mangusap din sa inyo yung awit na to. Hallelujah. So God. Kung mayroon lamang sa iyong buhay, ipagkakait
sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa po, kung mayroon. Mayroon lamang sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan mo, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong dinggin, kalakip gaya ng dagat na hindi nababagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan mo, ikaw ay sambahin. Sa pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat, Ang dagat hindi nababagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan mo'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na sa nag-iisa namin buhay, wala kaming ibang pagbibigyan ng aming mga papuri, ng aming pagsamba, Panginoon, kundi sa iyo lamang, O Diyos. Sa iyo, at Diyos sa tapat, Diyos sa dakila, Diyos sa mapagpatawad, at Diyos na laging tumatanggap sa amin. Kaya, Panginoon, sa mga oras na to, pagindapatin mo nga yung bawat isa, Panginoon. Makita mo, Panginoon, kung paano kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, O God. Dahil wala kaming ibang nais, Panginoon, sa pagsambang ito, kundi maitaas ang pangalan mo, malwalhati ka sa aming mga buhay, at maibalik sa iyo, Panginoon, yung nararapat na pagsambat pasasalamat. Salamat, Panginoon, dahil muli mo kaming tinipon sa iyong tahanan, nataglay yung buhay, yung lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, dinadalangin namin, Panginoon, na kumilos ka, Panginoon, sa aming pagsamba. Mangusap ka, Panginoon, sa mensaheng dadalhin mo. At tunay nga, O Diyos, ikaw yung patuloy na magpabago sa aming mga buhay na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Tunay nga, O Diyos, na ang aming mga pagpupuri, ng aming pag-awit ay nakarating dyan sa iyong trono ng iyong kaharian, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na ibabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat. Sa iyo lamang, Panginoon, ang mataas na papuri, at ito ang aming sinasama at inihiling sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Lahat po ng pinagpala ay pumalakpak. Hallelujah! Para po sa ating sagutang pagbasa, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit, chapter 123. Ang aking pangmasid doon na kapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon.
Sapagkat ako'y alipin, ang inaasahan ay ang amo ng kapatuhan. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw, Yahweh, sa aming maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis ng hirap naming tinataglay. Sabay-sabay po tayo. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam, na mapangaliping palalo't mayabang. Inaanyayahan na po ang lahat ng bata dito sa harap upang maipanalangin po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga bata na nasa harap po namin sa mga oras na to. Salamat sa pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin bilang mga magulang. Dalangin po namin, Panginoon, na lumaki ang mga bata na ito na may takot at pagmamahal sa inyo. Ganon din po, Panginoon, nilalapit po namin ang mga pang-araw-araw nilang mga buhay. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at gabayan sa kanilang mga pag-aaral. Ganon din po, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga bata na wala sa iglesia na ito, ang mga bata na nasa paligid ng aming iglesia. Dalangin po namin na ang mga batang nakakaranas ng paghihirap sa mga oras na ito ay bigyan niyo po ng comfort, Panginoon, upang maranasan po nila ang pagmamahal na nanggagaling sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon sa pananalangin. Dakilang Diyos na siyang tumawag sa amin upang dumako sa lugar na ito. Upang patuloy na magpuri, sumamba, at maglingkod sa iyo bilang aming Panginoon. Dalangin namin na patuloy kang kumilos at gumawa sa aming kalagitnaan. Aming dakilang Diyos, sa pagkakataong ito kinikilala namin ang mga kasalanan na nagagawa namin laban sa iyo. Ang aming mga pagkakamali, ang aming pagkukulang, ang aming katamaran, maging ang hindi namin pag-iibig sa aming kapwa, ang hindi namin pagtugon sa mga nangangailangan, at hindi pagsunod sa iyong mga kalooban. Aming dakilang Diyos, patuloy kang kumilos sa aming mga puso, sa aming mga buhay sa pagkakataong ito. At dalangin namin na patuloy po kaming baguhin upang aming buhay ay mas maging katanggap-tanggap sa iyo. Patuloy mo rin ipadama sa bawat isa na kami iyong pinapatawad at binibigyan ng isa pang pagkakataon upang maglingkod, upang ialay ang aming mga buhay para sa iyo. Aming dakilang Diyos, ngayon din, patuloy kaming dumadalangin para sa Orion United Methodist Church. Dalangin namin ang patuloy mong pagpapala sa iglesyang ito. Dalangin namin ang katagumpayan ng aming Thanksgiving concert. Dalangin namin na sa pamamagitan ng mga musika, mga talento na pinagkatiwala mo sa amin, maraming mga tao ang mas makakaramdam ng iyong kabutihan at makakakilala sa iyo bilang kanilang mga tagapagligtas. Aming dakilang Diyos, dalangin namin maging aming anniversary worship at lahat ng mga preparasyon kaugnay nito. Dalangin namin ang aming anniversary motorcade sa December 2 at ganun din ang aming medical mission. Dalangin namin na sa pamamagitan nito mas makita ng mga tao, aming dakilang Diyos, sa palibot ng aming iglesia
ang isang buhay at tapat na Diyos sa Orion United Methodist Church. Panginoon, gayon din, dalangin namin na sa pamamagitan ng mga gawaing ito, patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya, sa aming paglilingkod, at maging sa aming pag-ibig sa iyo at sa isa't isa. Continue to bless us, our God. Continue to bless this church, Orion United Methodist Church. At dalangin namin na mula sa pagdiriwang na ito, magpatuloy kami sa aming lakbayin, sa aming ministeryo, na mayroong binagong buhay, pananampalataya, at commitment sa iyo, aming dakilang Diyos. Ganun din sa pagkakataong ito, aming Panginoon, aming dinadalangin sa iyo ang kabuuan ng aming iglesia. Dalangin namin ang buong United Methodist Connection. Dalangin namin ang aming mga obispo, ang aming mga superintendente, ang mga pastor, mga diakonesa, at mga leader laiko na ginagamit mo sa iba't ibang aspeto ng paglilingkod sa iglesyang ito. Dalangin din namin aming dakilang Diyos na anumang mga pagsubok, anumang challenges ang kinakaharap namin, patuloy kang mahayag, patuloy kang madakila, o aming Panginoon. At aming dalangin na patuloy po kaming bikisin, pagkaisahin sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Gayon din aming sinasamo sa iyo ang aming bayan. Dalangin namin ang buong bansa. Dalangin namin aming dakilang Diyos, ang mga aba, ang mga anak mo na higit na nangangailangan ng iyong pagpapala at pagkalinga. Nadalangin namin na sa paghahanda namin sa pagdiriwang ng Pasko, patuloy din naming maihanda ang aming mga sarili sa pagdatal ng pag-asa, ng kapayapaan, ng liwanag, at ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Gamitin mo ang panahong ito, Lord. Gamitin mo ang selebrasyon ng Christmas season upang patuloy na makilala ka ng iyong mga anak, ng iyong buong sangnilikha. Aming dakilang Diyos, gayon din patuloy namin dinadalangin ang aming gobyerno. Dalangin namin ang aming presidente, ang vice-presidente, ang lahat ng mga senador at kongresista, ang lahat ng namumuno ng bawat local government unit. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. Dalangin namin ang paggabay sa kanila. Dalangin din namin, Lord, ang pangunguna mo upang mas unahin nila ang paglilingkod para sa bayan, para sa bansa, hindi para sa kanilang mga sariling interes. Dalangin namin na patuloy na mapawi ang lahat ng uri ng korupsyon sa aming gobyerno at patuloy na kilalanin ka ng lahat bilang dakilang hari, bilang dakilang Panginoon at tagapagligtas ng bansang ito. Naniniwala kami sa pagsisisi namin bilang isang bansa sa lahat ng aming karumahan at mga kasalanan. Ibubuhos mo ang pagpapala sa bansang ito. Aming dakilang Diyos, patuloy din naming dalangin ang kapayapaan. Naniniwala kami na ang lahat ng buhay ay mahalaga sa iyo. Naniniwala kami anuman ang aming mga paniniwala at relihiyong kinabibilangan ay patuloy kang kumikilos upang maranasan namin ang iyong kaligtasan at ang iyong pag-ibig. At umaasa kami na ang prinsipe ng kapayapaan, ang aming Panginoong Hesus, ay tunay at ganap na mararanasan namin sa panahong ito. Kaya't dalangin namin ang kapayapaan
sa pagitan ng Israel, ng Gaza, ng Palestina, ng Russia, at lahat ng mga bansa, Panginoon, na ngayon ay may digmaan. Dalangin namin ang pagpapala mo, pagkilos, at paggabay. At maranasan namin ang iyong kaharian dito sa lupa, gaya ng sa langit. Ito aming dakilang Diyos, ang aming pagsamo, ang aming mga dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Our Father, Which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Susong takal, siksik, digdig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Dumarako na po tayo sa pagkakaloob sa ating Panginoon.
Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay makapaghandog sa iyo. Tunay na kinikilala namin ang iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa. Maraming salamat sapagkat itinatawid mo kami sa bawat araw at patuloy na inaagapayan upang makapagpatuloy. Tanggapin mo po ang mga regalong ito ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Para po sa pagbasa sa Bagong Tipan, buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Thessalonica, chapter 5, verses 1 to 11. Hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng mga magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo mabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yon, na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Kung gabi, karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin, karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat magdasing, yamang tayo'y sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig, at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpapaalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Pakinggan natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon sa pagkakasulat ni Mateo, Kabanatang 25. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000 at ang isa pa'y 1,000. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagpasulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na ibinigay ninyo sa akin. Heto pa ang 5,000 tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling,
tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, ito po ang binigay ninyong 2,000, ito naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Tugon ng alipin. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo na lang iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanyang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan, dooy tatangi siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Tayong lahat ay pinagpala sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Muli maraming salamat, Koro, sa mensahe. Isang imbitasyon sa bawat isa sa atin na patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Ipagkatiwala sa Kanya yung ating mga pasanin at higit maramdaman natin o maranasan natin yung kapahingahan na nagmumula sa ating Panginoon. Muli po, can we declare God's goodness this morning? God is good. And all the time, God is good. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli mo kaming tinipon at ginabayan upang magbulay ng iyong mga salita. Dalangin namin na pagpalain mo po kami. Patuloy mong igawad ang iyong biyaya at pagpapala upang aming mga buhay ay mailapit namin at maging makabuluhan tanging sa pamamagitan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. This is already the third Sunday that we are celebrating Stewardship Month. Ikatlong linggo na po ito. And can we still recall kung ano yung biblical principles ng stewardship o pagiging katiwala na ating pinagbulayan for the past 2 Sundays? Marerecall pa po ba natin yun? When we talk about biblical stewardship or Christian stewardship, 4 na bagay po yung ating dapat matandaan. Una po, the principle of ownership. Ang sabi po sa isang psalm, the earth is the Lord's and everything in it. Ibig sabihin, maging ang buhay natin lakas, talento na mamaya ay tatalakayin natin, at lahat-lahat ng mayroon tayo ay tanging sa Diyos. Sabi nga, tayong lahat ay pinanganak na walang hawak, hubad sa mundong ito. Gayon din naman pagbalik natin sa ating Panginoon, wala din tayong magiging tangan-tangan. Tanging ang buhay natin at ang pananampalataya natin sa Kanya.
What is the second principle? The principle of responsibility. Ang lahat ay sa Diyos, tayo ay katiwala. Ibig sabihin, dapat nating pahalagahan yung buhay. Pinapahalagahan po ba natin yung buhay natin? Yung lakas, yung talento na binibigay sa atin ng Diyos, at lahat-lahat ng pinagkakatiwala niya sa atin. And the third principle is the principle of, natatanda po natin, starts sa A, accountability. From the word account, accounting or auditing, ipagsusulit natin yung lahat ng pinagkakatiwala sa atin. So there would be a examination date. Ibig sabihin, we could pass or we could fail. Maari nating mapasa yung pagsusulit na yon. At kung naging mabuti ba tayong katiwala sa lahat ng binigay sa atin ng Diyos. While siguro many Christian circles are giving emphasis lamang, bagamat we also give emphasis doon sa biyaya ng Diyos, doon sa grace ng Diyos na nagliligtas sa atin. But we also should know and realize that we have a responsibility in this relationship we have with God. So, accountability. Then lastly, ano po yung last principle? The principle of rewards. Merong biyaya. Ano yung ibig sabihin nito? Ano yung implication nito? Sometimes we suffer or yung suffer talagang yung suffering ay halos parang walang katapusan. But always remember na yung Diyos ay naghahanda ng mas mainam na kalagayan sa atin kaysa sa kalagayan natin sa lupang ito. So, 4 principles na kailangan nating itatak sa isip natin bilang mga katiwalang Kristiyano. Sa umaga pong ito, ating mababasa yung isa muling parabola mula sa Mateo chapter 25. Ito'y ang talinghaga tungkol sa mga aliping pinagkatiwalaan ng salapi. Or in some translations, mababasa natin yung word na talents. Talento. Merong pinagkatiwalaan ng sabi dito sa Magandang Balita, Biblia Translation, 5,000, 2,000, 1,000. But in some translations or formal translations, makikita natin na merong pinagkatiwalaan 5 talento, merong pinagkatiwalaan ng 2 talento, at merong pinagkatiwalaan ng 1 talento. Sa ancient world po, nung unang panahon, a talent was a unit of weight, and in this case, a weight of silver. So ito'y paraan upang sukatin yung silver or gold. But in many cases, yung silver. So this is a unit of measurement. And according to scholars, a talent was equivalent to 6,000 denarii. Ano po ba yung isang denarius? Yung isang denarius po siguro ngayon, ano po ba yung minimum wage natin? Parang from 460 pesos, nag-add ng 40 pesos yung dole, parang around 500 pesos na yung minimum wage. So ito po yung equivalent ng isang denarius sa unang panahon. At ano po yung ibig sabihin ng 6,000 denarii? Ibig sabihin, kung susweldo ka ng isang denarius sa isang araw, merong 365 araw, meron kang 365 denarii sa isang taon. Bago mo mapuno yung 6,000 denarii, equivalent ito ng 16 years of wages. Isang talento. Equivalent sa 16 years of wages. Parang retirement pay na po ito, Siguro. At ang sabi sa mga talatang pinagbulayan natin, yung isa ay binigyan ng 5 talento. So kung 16 years worth of wages to, imumultiply mo pa to sa 5. Di po ba? Hindi na natin makalculate yun. Or mabilang yun. Yung isa binigyan ng 2 denarius, ibig sabihin 32 years worth of wages, at yung isa ay binigyan ng 1 denarius, ay 1 talento, o equivalent sa 16 na taon
na pagtatrabaho. Hindi po maliit yung pinagkatiwala sa kanila. Napakalaki ng bagay na ito. But our lesson today is not about money. Or actually, yung parabolang ating pinagbulayan ay hindi lamang tungkol sa pera. In this parable, the talents represent strengths, skills, and abilities God gives to people. Pinapakita lamang sa parabolang ito yung generosity ng Diyos. Yung pagiging mabuti at mapagbigay ng Diyos sa Kanyang bayan o sa lahat ng mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Sabi ko nga, this is not about money. Tungkol saan ito? Kalakasan, kakayanan, mga talento na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Kaya po yung talent, from a unit of measurement, later on nag-evolve yung meaning ng salitang talento nung Middle Ages at hanggang sa panahon natin ngayon, yung talento na para sa atin ay yung mga kakayanan, yung lakas, at mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Pero ano po yung makikita natin dito sa talatang ito? Una po, when more is given, more is expected. Kapag mas malaki yung binigay sa'yo, mas malaki yung inaasahan sa'yo. Di po ba siguro kung familiar tayo sa movie na Spider-Man, ang sabi ni Uncle Ben, kay Peter Parker, ang sabi niya, great power comes great responsibility. O yung lakas, yung abilidad na ibinibigay sa iyo, kapag mas malaki yung pinagkatiwala sa iyo, mas malaki yung inaasahan sa iyo. At kapag binigyan ka naman, ayon yun sa iyong kakayanan, anuman yung pinagkatiwala sa iyo, meron pa rin inaasahan sa iyo upang gamitin ang mga talentong ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Mga kapatid, the basic principle here, is that God expects more from those who have been given more. At paulit-ulit po na makikita natin ito sa maraming parabola sa Biblia. Ikalawang bagay po, Christians are expected to work and grow. Tayo po ay inaasahan na gumawa at lumago. Kanina po nabanggit ko na merong mga Kristiyano, Christian circles, na nagbibigay lamang ng emphasis doon sa grace ng Diyos. Tama naman po, di po ba? Pero according to our emphasis as United Methodist Church, tinalaki ko po ito sa confirmation class, membership class, refresher courses natin. Di po ba? Ano yung tatlong distinctive emphasis natin bilang mga Metodista? Unang-una, yung prevenient grace. Yung paniniwala na yung biyaya ng Diyos ay kumikilos sa lahat ng tao. Ibig sabihin, yung kaligtasan ay hindi lamang para sa iilan, yung kaligtasan ay hindi lamang para sa mga mababait na tao, mayayaman na tao, o anumang kayang gawin ng tao. Because God is already working with us. Kumikilos ang Diyos sa atin. So emphasis natin yun. And for us, salvation is only by grace through faith. Di po ba? While other religions or denominations are saying na pwede ka maligtas sa pamamagitan ng pagiging kaanib ng kanilang iglesia, sa atin hindi. We only believe that salvation is only through or by the grace of God through faith. Unang emphasis natin to. Ano yung ikalawang emphasis natin? Justification. Ano ibig sabihin nito? May pagbabago sa buhay ng isang taong sumampalataya sa Diyos. Ika nga sa 1 Corinthians, tayo ay ipinanganak na muli. May pagbabago sa isang sumasampalataya sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay Kristiyano na mali yung mentality na sasabihin mo,
Tao lang, nagkakasala ako. Talagang sinful yung nature ko. Walang chance to change, to improve. Hindi natin kinikilala yung ganong paniniwala. What we believe is that God works in us. In the moment that we accepted Jesus as our Lord and Savior, merong justification. May pagbabago na ibinibigay yung Diyos. Kaya kung sino ka man na dati, di ba, hindi na natin yung binabalikan eh. Hindi po ba? At hindi ikaw kung sino ka sa nakaraan. Tama po? Yung nakaraan natin ay bagamat bahagi ng buhay natin. We learn from our experiences in the past. But because of God's grace, we are a new creation. Tayo ay mga bagong nilalang na. Then yung last emphasis natin ay yung tinatawag na sanctification. Ang Diyos ay gumagawa upang tayo ay maging kawangis ni Jesus. Tingnan nga natin yung kapatid natin, nagiging kawangis na ba ng ating Panginoong Jesus yung mga taong ito? How do we say that a Christian is already growing in faith? Paano po natin masasabi? Kapag yung isa po bang tao ay matagal na sa church, siguro 20, 30 years in the church na, can we already declare or say na, ay, Kristiyano na talaga yan? Or kawangis na ba talaga ng ating Panginoong Yesus yung taong iyon? Kapag yung isang Kristiyano ba mas malaki yung offering, masasabi natin na kawangis na siya ng ating Panginoong Yesus kaysa doon sa mas maliit yung value ng kanilang offering. Of course, doon sa measurement na ginagamit natin sa mundong ito. Hindi ano? Ano po yung sinasabi sa Galatians 5:22? Ano yung fruit na makikita sa atin para masabi natin na yung isang Kristiyano ay lumalago nga at patuloy na nagiging kawangis ng ating Panginoong Hesus? Love, joy, peace, long-suffering or endurance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung mga bagay na ito, mga kapatid, kung tayo ay Kristiyano, dapat makikita sa atin ito. Hindi po ba? Dapat may pag-ibig, may pasensya, may kagalakan, may kapayapaan, may kabaitan. Pero nakakalungkot, siguro, minsan may mga Kristiyano na kahit matagal ng Kristiyano, yung buhay, yung pagsasalita, di po ba, yung halimbawa ni pinapakita ay hindi nakakakitaan ng bunga ng banal na Espiritu. So mga kapatid, sa parabolang ito, pinapakita sa atin na kailangan nating patuloy na gumawa at lumago. Gumawa at lumago. Katulad nga na nabanggit ko sa first Sunday ng ating Stewardship Month, tayo inilagay ng Diyos sa isang hardin ng Eden. At ano yung misyon o mandato natin doon? To till and to keep the land. Bungkalin yung mga lupa at panatilihin ito. Ibig sabihin, we should work and work and work because this is expected of us. Ina-expect sa atin to bilang mga Kristiyano. Kaya nga po meron po tayong awit, di po ba? At sabi nila, favorite daw ito ng mga Methodista, trust and obey. Di ba? Trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus but to trust and obey. Pagtitiwala at pagsunod, magkasama yon. Meron pa tayong isang awit, gumawa, di po ba? Gumawa, tayong lingkod ng Diyos. Ay, lahat ang alam ko. Di ba? So we should work and work and work bilang mga katiwala ng ating Panginoon. Alam niyo po si Santiago, minsan sinabi niya, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Di po ba?
Kahit sinasabi mo na ako Christian, ako Methodist, pero if you are not serving God, you are not working, at yung mga talento pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, hindi mo ginagamit sa pag-awit ng choir o sa choir, sa praise and worship, sa pagmimisyon, paglilingkod, pagtuturo, pagsiserve dito sa church, baliwala yung pananampalatayang iyon. Patay. Baliwala yung pananampalatayang walang kalakip na gawa. Na-remind po ako dun sa devotion namin, sa mga kalalakihan kahapon. Because we are talking about the temptations that a Christian man is experiencing. Of course, yung temptation sa flesh, itong tatalakayin namin, tinalakay namin kahapon. Pero alam niyo po, meron kaming realization. May kasabihan po, di po ba? Ang sabi doon, an idle mind is the devil's playground. Ano po yung ibig sabihin nito? Kapag yung isip mo, o kapag wala kang ginagawa masyado, ay naglalaro yung Satanas. Di po ba? Pansinin po natin to, when we are in a room, sa isang kwarto, just alone, di ba wala tayong ginagawa, hihilata tayo kung ano-ano yung maiisip natin. Di ba? Minsan makakaisip pa tayo ng kasamaan o hindi maganda sa ating kapwa. Di po ba? Ganon din siguro, mas malaki siguro yung temptation for a non-working person. Halimbawa, medyo tatambay-tambay lang, araw-gabi. Mas makakaisip silang gumawa ng mga bisyo, mas makakaisip silang gumawa ng isang kasalanan o isang krimen kasi wala silang masyadong iniisip o wala silang ginagawa. Di po ba? Ganon din sa pananampalataya. Ano po, kapag wala kayong ginagawa sa paglilingkod, di ba minsan may kasabihan nga kung sino pa yung hindi kumikilos, hindi gumagawa, siya pa yung mapagpuna. Di po ba? O siya pa yung maraming komento. Di po ba? So, salita ng salita. Pero kung titingnan natin, wala naman silang ginagawa. Bakit? Kasi titingin-tingin nga lang sila. They are not busy serving God, working for God. Hindi nila nagagamit yung mga talento nila, yung lakas nila, yung kakayanan sa paglilingkod. But of course, makikita nila yung fruit ng isang ministry. But they have so many time finding faults. Ang dami nilang oras para maghanap ng mga mali at magkritisismo sa isang bagay because they are not actually doing the ministry. Ano po? Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, inaasahan tayo ng Diyos na patuloy na kumilos, patuloy na gumawa at lumago. And lastly, ano yung matututuhan natin sa parabolang ito? It is dangerous to neglect growth. Una po, ano yung natutuhan natin? Una, when more is given, more is expected. Kung meron kang kakayanan at maraming pinagkatiwala sa iyo, mas marami yung inaasahan sa iyo. Ikalawa, we are expected to work and grow. Tayo inaasahan na patuloy na gumawa at patuloy na lumago. At ikatlo, it is dangerous to neglect growth. Napaka mapanganib po yung katamaran bilang isang Kristiyano. Mga kapatid, Christians who are called now are expected to put into practice the understanding they have been given. Ang isang Kristiyanong tinawag ay inaasahang maglingkod, isagawa yung kanilang pananampalataya. And failing to use God's gift to produce the fruit God desire is dangerous. Yung hindi po natin paggamit sa mga regalong pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay
mapanganib. Pero ano ba yung mga reasons? Bakit ayaw nating maglingkod? Sa mga talatang ating binasa sa Matthew chapter 25, bakit po hindi pinahalagahan ng isang katiwala yung isang talentong binigay sa kanya? Una, ano yung sabi niya? Natatakot po kasi ako. Kilala ko kayo. Naghahasik kayo sa hindi nyo pagmamayari at umaani kayo sa hindi nyo tinamnan. At dahil sa takot, ayaw niyang maglingkod. Di po ba ganun din tayo, no? Siguro nga, katulad ng sinabi ko, because of those critics siguro na nakikita or naririnig natin sa church, or because we don't want to make mistakes, ayaw natin magkamali eh. Kasi nga kung ano yung sasabihin sa atin ng mga tao. Diba? Merong napakasamang kultura na sa mundo natin ngayon, ano po, yung bashing, yung criticism, kaya tayo natatakot dahil sa sasabihin ng ibang tao. Pero mga kapatid, it's okay. Okay lang po na magkamali. Okay lang po na kung minsan makagawa tayo ng mga mistakes o minsan madapa tayo bilang mga Kristiyano. Kapag ikaw binigyan ka ng isang magandang boses para sa Diyos, or binigyan ka ng magandang boses ng Diyos, gamitin mo ito para sa Diyos. Kung magkamali ka man, kung pumiyok ka man, di po ba? Then, part ng growing yung bagay na yun. Alam niyo po, nung ako'y bata pa, siguro nga dahil kumakanta po sa choir yung aking mga lolo't lola, mga tito-tita, and sa family. Mahilig talaga kaming kumanta. Pero nung bata ako, lagi akong pumipiyok kapag kumakanta. Tapos sinasabi sa akin ng mga kapatid ko, hindi naman maganda yung boses mo eh. Huwag ka na lang kumanta. Pero hindi ko pinansin yung mga bagay na yon. Still, kumakanta ako, nasa banyo ko, minsan siguro nag-video ako, kahit marindi sila, mag-video ko talaga ako. Ano po. Pero what if huminto ako? O hindi ako nagpatuloy sa pag-awit? Siguro hindi na-develop yung voice ko, no? Or hindi ko kayang kumanta at maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng awit. Yung takot ay isa sa mga dahilan upang hindi tayo maglingkod. We fear others. We fear kung ano yung sasabihin ng mga ibang tao. Natatakot tayo sa pagkakamali. Bakit tayo hindi naglilingkod? Isang bagay pa, lack of preparedness. Una, natakot tayo. Ikalawa, hindi naman talaga tayo naghanda. Diba? Kung ikaw ay kakanta para sa Panginoon, paghandaan mo ito. Mag-practice ka. Ano po, hindi pwede yung pwede na. Ano po, dapat ibibigay natin yung best natin sa ating Panginoon. Nung nakaraang linggo po, the parable, pinagbulayan natin yung parable of the wise and foolish virgins. Di po ba yung mga matatalino at mga hangal na mga katiwala? And in that parable, the main lesson is that Christians can fail to enter the kingdom by being unprepared. Ano po yung isa sa mga leksyon ng parable of the virgins? Maari tayong hindi maging kabahagi ng kaharian ng Diyos sa ating pagiging o hindi pagiging handa. Hindi pagiging handa. Sa mga talatang binasa kanina ni Ate Elsa, narinig natin na yung pagdating ng Panginoon talagang unexpected to. Parang pagdating ng isang, diba, negative yung illustration na ginamit, magnanakaw o marahil isang kriminal, ano po, na hindi natin inaasahan, pero for sure, darating ito sa atin sa panahong hindi natin inaasahan. So yung tanong, when is the best time to prepare? Kailan yung pinaka mabuting paraan para maghanda? Ngayon. Hindi bukas, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon.
Kailan yung pinakamagandang paraan para maglingkod sa Diyos? Ngayon. Hindi bukas kapag wala ka ng lakas, wala ka ng kayang i-offer sa ating Panginoon, o hindi mo na kayang maglingkod sa Kanya. Mga kapatid, ito yung panahon na dapat na tayong naghahanda. Sapagkat hindi nga natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Ang tindi po nung paglalarawan na ginamit sa alipin na pinagkatiwalaan ng isang talento o 6,000 denaryo sa talatang ito. Lazy, tamad. Can we ask, hindi yung katabi natin, ourselves, tamad ba tayo? Tamad ba tayo sa paglilingkod? Sa bahay siguro yung mga magulang dito, no, nakaka-relate. Kapag tamad yung anak, talagang siguro magagalit tayo. Manggagalaiti tayo. Siguro lalabas pa yung mga ugat natin sa mga leeg dahil unacceptable yung laziness nila. Siguro sa may mga trabaho, o kayo na may mga katrabaho, kapag yung katrabaho natin ay tamad, mapagsamantala, diba, magagalit tayo sapagkat hindi katanggap-tanggap iyon. Hindi natin dapat i-tolerate yung bagay na yun. Ganon din sa ating pananampalataya at bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Kung tatamad-tamad tayo, takot tayo sa paglilingkod, mga kapatid, alam natin yung reward na dapat sa atin bilang mga Kristiyano. Ano po ulit? Yung ilang leksyon mula sa talinghagang ito. Una po, when more is given, more is expected. Ikalawa, we are expected, Christians are expected to work and grow. And lastly, it is dangerous to neglect growth. Mapanganib po yung katamaran natin bilang mga Kristiyano. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Salamat po sa mensahe ng ating pastor. Para po sa ating awit ng pagtatalaga, awitin po natin yung I Know Whom I Have Believed at kasabay po nito ang ating paghahandog na ating ikapu sa ating Panginoon. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and I'm persuaded
that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know that how the Spirit moves, convincing us of sin, revealing Jesus to the world, creating faith in Him. But I know I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, muli maraming salamat sa pagkakataong ito na kami tinipon mo at kami tinawag mo upang magpuri. Muli, Panginoon, magpuri at maglingkod sa iyo. Lord, we thank you for this story, for this parable. Maraming salamat sapagkat pinagkatiwalaan mo kami ng mga talento, kakayanan, abilidad upang magamit namin ang mga talentong ito sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat aming dakilang Diyos sapagkat alam namin ang bawat araw ay pagkakataon upang kami hindi matakot at kami maghanda bilang mga anak mo. Dalangin nga po namin, aming dakilang Diyos, na pagpalain mo po kami upang kami ay maging karapat-dapat, upang kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala mo ay maging tapat at maging mabuting katiwala. Kaya't samahan mo po, Panginoon, ang mga anak mong nandirito. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala sa kanila. Amin din dinadalangin sa iyo, aming dakilang Diyos, sila na may karamdaman, sila na may sakit, Panginoon. Sila na dumadalangin para sa kanilang mga kalusugan, aming dakilang Diyos. Muli, Panginoon, pakita mo na ikaw ay Diyos ng gagalingan. Ikaw ay Diyos ng kalakasan at pagpapala sa mga anak mong ito. Patuloy din namin dalangin ang mga kapatid na Nora Paraino, Soledad Hoco, Nita Kicho, Edita Reyes, Pasita Buenaseda, Jerma Espiritu, Sally Ponsalan, Belen Apolinario, Rudy Apolinario, Pablo Apolinario, Tony Navarro, Nestor Kausapin, Henry Torrefranca, Ramon Reyes, Jean Candido, Percival Medina, Manuel Kicho at Sosimo Sipe. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala sa kanila. Dalangin namin ang kalakasan at ganoon din yung patuloy na provision para sa kanilang mga gamot at patuloy na pagpapagaling. Aming dakilang Diyos, gayon din dalangin namin ang pagpapala sa aming mga kapatid na nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Dalangin namin sina Angelique Durago, Philip Jan Venegas, Christopher Sulit, Abraham Pascual, Stephanie May Sinda, Jocelyn Izon, Michael Miradora, Jigs Alarcon, Cheska May Mangampo, Noli Bautista, Jenisa Priel Conanan, Noel Rigos, Fiana Celine Bautista, Emelinda Pascual, Roel Estepa, Roslyn Apolinario, Mark Joshua Pascual, Franz Jasper Bagtas, Evelyn Alarcon, Virginia Sulit, Mary Ann Calma, Jaime Fernandez, at Charles Alfred Laureano. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala sa kanila. Dalangin namin aming dakilang Diyos ang mas maraming taon na makabuluhan, na punong-puno ng kagalakan. At dalangin namin na patuloy mong pagpalain hindi lamang sila, kundi maging ang kanilang buong pamilya.
Aming dakilang Diyos, gayon din patuloy naming dalangin, Panginoon, ang aming anibersaryo, ang aming concert, ang aming motorcades, ang Thanksgiving service, at ganoon din ang aming anniversary worship. Dalangin namin ng pagpapala, Panginoon, at dalangin namin na gumamit ka po ng maraming mga tao upang maging pagpapala sa mga gawaing ito, o aming dakilang Diyos. At patuloy din namin dalangin sa iyo ang mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila, dalangin namin ang patuloy na kalakasan, hindi lang physically, kundi maging spiritually, sa mga anak mong ito. Aming dakilang Diyos, sumuli sa iyo ang pupurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at awitin natin ang huling bahagi ng awit. I know that when my Lord may come at night or noonday fair, nor if I walk the vale with him or meet him in the air, but I know whom I have believed, and I'm persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against that day. Muli aming dakilang Diyos, salamat sa pagkakataong ito na kami nakapagpuri sa iyo. Umaasa kami ng aming mga awit, ng aming mga paglilingkod, ng aming mga pagpupuri sa iyo sa umagang ito ay nagbigay ng kapurihan, nagbigay ng kagalakan sa iyo. At gayon din namin dakilang Diyos, kinikilala namin na kami sinusugo mo mula sa lugar na ito upang patuloy na maglingkod at ipahayag ang iyong kabutihan at kadakilaan sa iba. Kaya sa iyo ang lahat ng papurit, pasasalamat, o aming Panginoon. Mga kapatid, tanggapin nating lahat ang masaganang pagpapala na nagbubuhat sa Diyos sa mga sumasalangit. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus ang laging sumatin. Ang gabay at nubay ng Banal na Espiritu ang lagi nating maranasan ngayon at pagpakailanman. Amen at amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace and give you So Lord, make his face to shine upon you and be gracious unto you and be gracious. the Lord Be gracious. gracious unto you. Amen. Muli po sa Diyos ang lahat ng papuri. Palapakan nga po natin yung ating Panginoon. Ano po, we would like to recognize. Sige, i-recognize po natin yung ating, nakasulat po ba dito? Hindi ko mabuksan to. Meron po tayong first-timers, visitors na nandito.
Okay. Meron po ba? Nasira na yung notebook, hindi ko alam anong page. Anong page nandito. Sige, pero gusto nating i-recognize, pwede mo bang tumayo para ma-recognize si Sir. Ano po doon? Sige, welcome. At kasama ni Ate Zenny, ano po, para nakasama natin yung Thanksgiving concert. Sige po, awitan po natin sila ng Welcome to the Family. Sige po, awitin mo natin sabay-sabay. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we go in love and may we always be to you. We're glad the family always said to be strong and to live on. Sige po, mula po sa ating council chair, ano po, right after the service, we will be having a meeting. Ano po, mamaya po magbigay din ng announcement yung ating chair. Sige po, isang muling mapagpalang araw sa ating lahat. Ating po batiin ang mga nagsisapit sa kanilang kaarawan. Batiin po natin si Angelique Dorago, Philip John Venegas, Christopher Sulit, Abraham Ami Pascual, Stephanie May Sinda, Jocelyn Ison, Michael Miradora. At sa 20 naman po, Jigs Alarcon, Cheska May Mangampo. At sa 21 naman po, si Noli Bautista, Jeniza Priel Cunanan, Noel Rigos, Tiana Celine Bautista, Emelinda Pascual, Ruel Stepa, Roslyn Apolinario, and Mark Joshua Pascual. At sa 23 naman, si Franz Jasper Bagtas, Evelyn Alarcon. Sa 24, si Nanay Virginia Sulit, Mary Ann Calma, Jaime Fernandez. At sa 25 naman po, si Charles Alfred Laureano. Atin po silang awitan. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday, God loves you. May you live happy. Isa pa po. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday po muli at inayaan ko po pala kayo sa darating na linggo sa ganap na alas 6 ng gabi. Matutunghayan po natin ang kadakilaan ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng mga papuring awit na iyong maririnig. So magkita-kita po tayo dito ng alas 6 ng gabi upang matunghayan ang kadakilaan ng Panginoon Diyos. At muli, isa pong announcement, yung pong choir, selected choir po, magkita-kita po ng 2 o'clock and the rest po, nagaganap po sa ating papurit pasasalamat ay alas 3. At maiwan din po dito yung, mamaya po, right after this, may practice pa rin po yung ilan. So, yun lamang po, maraming salamat.